Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa batang si Luigi na kailanman ay hindi nakaramdam ng pagmamahal mula sa kinalakihan niyang ama. Sa kabila ng pangmamalupit kay Luigi, ay nanatiling mabuti ang kanyang puso. Nang mamatay ang kanyang alagang kalabaw na si Lakas, ay isang sandata ang iniwan nito sa kanya. Isang sandata na maaari niyang gamitin upang protektahan ang kanilang baryo mula sa banta ng mga aswang. Magagawa pa kayang mahalin si Luigi ng kanyang kinalakihang ama kung sakaling may mapapatunayan na siya sa lahat? At matatanggap ba ni Luigi ang kanyang totoong pagkatao? Ang katotohanan kung bakit sa kanya ipinagkatiwala ang ginintuang sungay ng kalabaw. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaac para sa mas marami pang makapigiliningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Tagaktak na ang pawis sa mukha ng 11 taong gulang na si Luigi habang nag-aararo siya ng lupang pagtataniman nila ng palay ng kanyang ama na si Mang Arnold. Hila ng kalabaw na si Lakas ang pang-araro habang ginagabayan ni Luigi si Lakas. Halos mag-iisang oras nang nag-aararo si Luigi. Sinisiguro niya kasi na mabubungkal ng mabuti ang lupa dahil yun ang gusto ng kanyang ama. Nang makita niya na paparating ang tatay niya, ay mas lalo siyang naging masigasig sa pag-aararo. Tumayo si Mang Arnold sa tabi ng kanilang lupa at pinanood ang kanyang ginagawa. Araruhin mo pa doon sa bandang dulo. Ang tagal mo nang ginagawa yan pero hanggang ngayon hindi ka pa rin marunong. Opo, tay. Papasadaan ko po yun ng araro mamaya. Kanina ka pa dyan pero hindi ka pa tapos. Bilisan mo! At mamaya gamitin mo ang kalabaw na yan sa pagdala mo ng mga biniling nyog ni Aling Telma. Kanina pa niya ako kinukulit Alam mo naman masyadong mainipin na matandang yon. Ipinagpatuloy ni Luigi ang pag-aararo kahit medyo nahihilo na siya dahil sa tindi ng sikat ng araw. Dagdag pa, nakapilang ang inalmusal niya kanina dahil minamadali siya ni Arnold na simulan kagad ang pag-aararo. Ang totoo ay hindi mahirap sina Luigi at Arnold. Ang lupang meron sila ay nabili ng kanyang tatay dahil sa mga gintong nakita nito sa aparador ng nanay ni Luigi ilang araw matapos nitong mamatay sa panganganak sa kanya. Lumaki si Luigi na tanging si Mang Arnold lamang ang nag-aalaga sa kanya. Ayon sa tatay niya ay hindi siya nito totoong anak dahil baog ito. Kaya nang mabuntis ang kanyang ina, ay inakusahan ni Arnold na may ibang lalaki ang nanay niya. Dahil doon, hindi naging maganda ang trato ni Arnold kay Luigi. Sa tuwing lasing ito, ay sinasabi nito sa kanya na kapag nakikita siya nito ay naaalala nito ang pagtataksil dito ng kanyang ina. Matapos ang mahabang oras na pag-aararo, ay sunod namang inasikaso ni Luigi ang pagdadala ng mga nyog sa bahay ni Aling Telma. Isinakay na niya sa likod ni Lakas ang 2 sako na puno ng nyog. Habang ginagawa niya yon, ay lumapit sa kanya si Arnold. Siguraduhin mo na hindi mababagsak ang mga nyog Ubod pa naman ang arte ni Aling Telma. Ayaw nun nang may mga basag ang nyog niya. Kapag may nabasag sa mga yan, ay alam mo na ang gagawin ko sa'yo, Luigi? Huwag po kayong mag-alala, tay. Kami na po ang bahala nila sa mga nyog ni Aling Telma. Sisiguraduhin po namin na madadala po namin to sa kanya ng maayos. Oo nga po pala, tay. Bayad na po ba ang mga nyog na to? Kalahati palang bayad sa mga yan. Ikaw na ang kumuha sa kulang ni Aling Telma. Bilisan mo at pagbalik mo magluto ka na ng tanghalian. Abay, nagugutom na ako.
Pagkadala mo niya kay Aling Telma ay bumalik ka kagad at huwag ka na magpunta sa kung saan-saan. Marahang tumango si Luigi, sabay ngiti. Sa totoo lang, ay kayang-kaya naman ni Mang Arnold na kumuha ng mga magtatrabaho para sa kanila. Pero dahil sa sinasadya talaga ni Mang Arnold na pahirapan si Luigi, ay hinahayaan ito na si Luigi ang gumawa ng halos lahat ng trabaho sa taniman nila ng palay at sa tindahan nila ng niyog. Bago umalis si Luigi, ay hinaplos niya ang ibabaw ng ulo ng kalabaw na si Lakas. Lakas, alam kong pagod ka pa sa pag-aararo natin kanina. Pero huwag kang mag-alala, Lakas. Pagkatapos natin ma-deliver kay Aling Telma ang mga nyog, ay makakapagpahinga ka na. Ano ba yung kinakausap mo pa yung kalabaw mo na yan? Sige na't lumakad ka na para madala mo na mga nyog kay Aling Telma, pambihira. Hindi ka naman ba iintindihan ng hayop na yan eh? Pero tayo, iba po si Lakas. Sa tingin ko po ay naiintindihan niya po ang mga sinasabi ko. Minsan nga po, sumusunod po siya sa mga utos ko eh. Matalinong kalabaw po tong si Lakas, tay. Wala akong pakialam kung matalino man ang kalabaw na yan. Dalhin mo na ang mga yan kay Aling Telma at bumalik ka na kagad dito. Sige po, tay. Aalis na po kami ni Lakas. Tinapik ni Luigi ang katawan ng kalabaw at nagsimula na yung maglakad. Hindi niya na kailangan pa ng lubid para sumunod sa kanya si Lakas dahil alam na nito kung saan sila pupunta. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sina Luigi at Lakas sa bahay ni Aling Telma. Binusisi ng mabuti ni Aling Telma ang bawat piraso ng nyog at nang masiguro nito na walang may sira at basag sa mga yon, ay ibinigay na nito kay Luigi ang kulang sa bayad nito para sa mga nyog. Naglalakad na lang si Luigi pauwi at hindi na siya sumakay sa likod ni Lakas dahil alam niya na kanina papagod ang alaga niyang kalabaw. 5 taon pa lamang si Luigi ay kasama niya na si Lakas. Nagulat na lang sila ni Arnold nang isang umaga ay nagising sila na nasa labas na ng kanilang bahay si Lakas. Dahil sa wala namang naghahanap dito, ay nagdesisyon si Mang Arnold na alagaan na lamang si Lakas upang gawing taga-araro sa kanilang lupa at tagapagdala ng mga binibili na nyog sa kanila. Para kay Luigi ay hindi lang basta kalabaw si Lakas. Sa tagal na nilang magkasama ay itinuring niya na ito bilang kanyang matalik na kaibigan. Kapag may samasa ng loob ay kay Lakas niya sinasabi at kahit hindi ito nagsasalita ay ramdam ni Luigi na naiintindihan siya nito. Nang makabalik si Luigi sa bahay nila ay nakaramdam siya ng labis na pagkahilo. Alam niya na dahil yun sa gutom at sa init ng araw, pilit pa rin niyang ibinigay kay Mang Arnold ang perang ibinayad sa kanya ni Aling Telma. Hoy, ikaw! Baka kinupitan mo pa to ha? Ipapaalala ko lang sa'yo na alam ko kung magkano dapat na ibabayad sa akin ni Aling Telma. Tay, hindi ko po kinupitan yan. Kilala niyo naman po ako eh. Hindi po ako nangungupit sa iyo kahit kailan. Sinimulang bilangin ni Mang Arnold ang pera. Kampante naman si Luigi dahil alam niya na hindi niya binawasan ang perang inabot sa kanya ni Aling Telma. Matapos bilangin ni Mang Arnold ang pera, ay seryoso itong tumingin kay Luigi. Kulang ng 100 piso to ah. Nasa na 100 pesos, Luigi? Po, sigurado po ba kayong kulang? Bilangin niyo po ulit, tay. Baka po nagkamali lang po kayo ng bilang. Anong tingin mo sa akin hindi marunong magbilang? Hindi naman po sa ganun. Pero sigurado po ako na wala po akong kinuha sa ibinayad po na Aling Telma sa akin. Inilagay ko nga po kagad yan sa supot eh. Sinungaling ka, bata ka. At sabihin mo, talagang malikot lang ang kamay mo. Siguro matagal mo na itong ginagawa sa akin, oh. Umamig ka! Nakaramdam ng takot si Luigi. Nang mahigpit na hinawakan ni Mang Arnold ang kanyang braso, bagya nito yung pinilipit, kaya impit siyang napasigaw. Aray, tay! Tama na po, nasasaktan po ako, tama na! Talagang masasaktan ka kapag hindi mo inilabas yung kinuha mong 100 piso. Ilabas mo! Magnanakaw ka! Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinuha dyan kahit piso. Hindi po ako magnanakaw, tay.
Baka po kulang lang talaga ang binayad ni Aling Telma. Ang dami mo pa sinasabi ha. Pinapaikot mo lang ako. Alam mo, mukhang hindi mo naman ibabalik yung kulang na pera eh. Ang mabuti pa, ay parusahan na lang kita. Hinila ni Mang Arnold si Luigi hanggang sa labas ng bahay. Itinulak siya nito at paupo siyang bumagsak sa lupa. Dinuro pa siya ni Mang Arnold na parabang isa siyang napakawalang kwentang bagay. Diyak ka sa labas hanggang bukas ng umaga para magtanda ka at hindi mo na ulitin ang pangungupit ng pera sa akin. Mabilis na isinarado ni Arnold ang pinto. Tumayo naman si Luigi at umiiyak siyang kumatok. Tay! Tay, papasukin niyo ako. Maawa na po kayo sa akin, Tay. Maniwala po kayo. Tay, maniwala kayo sa akin. Hindi po ako nangungupit. Wala po akong kinukuhang pera sa inyo, Tay. Paulit-ulit na nakiusap si Luigi. Halos mapaos na siya, ngunit wala siyang nakuwang tugon mula sa kanyang ama. Hanggang sa labis na siyang nakaramdam ng panghihina mula sa pag-iyak, gutom at pagod sa pagtatrabaho sa bukid simula pa kaninang umaga. Umikot ang paningin ni Luigi hanggang sa wala na siyang nakita. Naramdaman niya ang pagbagsak niya sa lupa at matapos yun ay wala na siyang matandaan sa mga sumunod na nangyari. Nang bumalik ang ulirat ni Luigi, ay nagtaka siya dahil nasa tabi na siya ni Lakas. Nakahiga siya sa tambak ng dayami sa likod ng bahay nila na siyang paboritong higaan ng alaga niyang kalabaw. Madilim na ang paligid habang si Lakas ay nakatingin sa kanya na parabang binabantayan siya nito. Lakas, anong nangyari? Bakit ako napunta rito? Ikaw ba nagdala sa akin dito, Lakas? Pero hindi. Imposible. Nakatali ka kaya hindi mo ako madadala dito. Si tatay kaya? Baka binuwat niya ako habang wala akong malay kanina. Marahang tumayo si Luigi at naramdaman niya ang labis na panghihina ng kanyang katawan. Nanlalamig siya at nanginginig dahil sa sobrang gutom. Patay na ang ilaw sa loob ng kanilang bahay at sa tingin niya ay tulog na si Mang Arnold. Kung pipilitin ko si tatay na papasukin ako, ay baka mas lalo siyang magalit sa akin kapag naistorbo ko ang pagtulog niya. Hindi na nga lang bali, hanggang bukas na lang naman ang parusa sa akin ni tatay. Magtitiis na lang ako. Kumuha ng tubig si Luigi mula sa balon. Ang tubig doon ay ginagamit nila sa paglalaba at paglilinis ng mga pinggan. Pero kahit hindi yun inuming tubig, ay ininom pa rin niya ang tubig mula sa balon dahil nanunuyo na rin ang kanyang lalamunan. Bumalik siya sa pagkakahiga sa dayami at tumiga na rin ang kalabaw sa tabi niya. Bahagya pang umusog si Lakas kay Luigi na parabang ginawa nito yon upang hindi masyadong malamigan si Luigi. Mabuti na lang at nandiyan ka, Lakas. Salamat kasi hindi ko nararamdamang mag-isa ko ng dahil sa'yo. Pero bakit kaya ganito kalupit si tatay sa akin, no? Kung totoo man na nagtaksil si nanay sa kanya, wala naman akong kinalaman dun, di ba? Saka, ginagawa ko naman ang lahat ng utos niya sa akin kahit nahihirapan ako. Pero parang lahat ng yon ay kulang pa rin para sa kanya. Para mahalin niya ako bilang anak. Mahinang umungol si Lakas na parabang may nais itong sabihin kay Luigi. Bahagyang natuwa pa si Luigi. Sana nakakapagsalita ka, Lakas. Alam ko kasi naiintindihan mo mga sinasabi ko eh. Pero imposible naman yon kasi isa kang kalabaw. Ang mabuti pa ay matulog na tayo, Lakas. Itutulog ko na lang tong gutom ko. Ipinikit na ni Luigi ang kanyang mga mata. Kahit paano ay hindi siya nilamig dahil ramdam niya ang init ng katawan ni Lakas. Habang nakapikit ay ipinagdasal niya na sana ay dumating pa ang araw
na mamahalin siya ni Mang Arnold gaya ng pagmamahal niya para dito. Sa kabila kasi ng hindi magandang pagtrato sa kanya ni Mang Arnold, ay hindi niya kayang magtanim ng sama ng loob dito. Para sa kanya, ay ito pa rin ang tatay niya, kaya nararapat lamang na igalang niya ito sa kabila ng pagpapahirap nito sa kanya. Ngunit agad ding bumukas ang mata ni Luigi nang may marinig siyang kaluskos sa kung saan. Bigla siyang kinabahan dahil sa dahilan na hindi niya alam. Nang tumayo siya, ay tumayo rin si Lakas. Lakas, narinig mo ba yun? Parang may tao sa paligid, di ba? Muling narinig ni Luigi ang kaluskos at nasiguro niya na mula yun sa masukal na bahagi sa likod ng kanilang bahay. Naalerto siya at hindi niya inalis ang mata sa pinanggagalingan ng tunog. Sino yan? May tao ba dyan? Sino ka? Magpakita ka sa akin! Magsalita ka! Pilit na tinatagan ni Luigi ang kanyang loob. Kahit ang totoo ay natatakot na siya. Nung nakaraang buwan kasi ay pumutok ang bali-balita sa baryo nila na may isang aswang na nambibiktima ng mga alagang hayop. May ilan sa kanila na natagpo ang patay na ang alagang manok, baboy at kalabaw. Simula noon ay naging maugong na ang usap-usapan na aswang ang may kagagawan ng mga yun. Hanggang sa isang nakakatakot na nilalang ang lumabas mula sa madilim na kasukalan. Tila nagliliwanag sa dilim ang mapupulang mga mata ng nilalang. Kulay abo ang balat nito at may nakakasulasok na amoy na maihahalin tulad sa nabubulok na karne. Naglalaway ito na para bang gutom na gutom. Meron itong matutulis na mga pangil na ang itsura pa lang ay alam na ni Luigi na kayang-kaya nung pumunit ng laman. Wag ka lalapit! Kung gutom ka, mas gutom ako. Baka makain kita ng wala sa oras. Sige ka! Patuloy na pinatatag ni Luigi ang kanyang sarili. Umangil ang nilalang na sigurado si Luigi na isang aswang. Napaatras si Luigi hanggang sa naramdaman niya sa kanyang likod si Lakas. Patuloy ang aswang sa paglapit kay Luigi. Maingat ang bawat takbang nito na para bang sinisiguro nito kung lalaban ba siya o hindi. Nang akmang tatakbo na ang aswang palapit kay Luigi, ay mabilis na nagpunta si Lakas sa unahan niya. Umungol ito na para bang galit na galit ito. Paulit-ulit nitong ipinadyak ang paa nito sa unahan. Tila natakot ang aswang kay Lakas at bigla yung tumakbo pabalik sa kasukalan. Hindi makapaniwala si Luigi sa nangyari. Tinignan niya ang kalabaw at mahigpit niya itong niyakap. Ang galing mo, Lakas! Paano mo nagawa yun? Paano mo naitabo yung aswang? Lakas, maraming salamat ha. Iniligtas mo ang buhay ko. Akala ko talaga magiging hapunan na ako ng aswang na yun eh. Nang gabing yun, ay mas napatunayan ni Luigi ang pagmamahal ni Lakas sa kanya. Sa kabila ng pagiging kalabaw nito, ay hindi ito nabigong iparamdam sa kanya ang pagbabalik ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay niya rito. Ngunit higit sa lahat, masaya si Luigi dahil ligtas siya at hindi siya nagawang saktan ng aswang na muntik ng kumitil sa buhay niya. Pagsapit ng umaga, nagising si Luigi nang may sumipa sa kanyang binti. Pagmulat niya, ay nakita niya si Mang Arnold na nakatayo sa tabi niya. Matiim ang tingin ni Mang Arnold sa kanya. Tumayo si Luigi at isang mahabang pagkikab ang pinakawalan niya. Inaantok pa siya dahil kulang ang tulog niya ng nakaraang gabi. Ano't ganitong oras ay tulog ka pa rin, ha? Kung hindi pa kita ginising, hindi ka pala talaga magigising. Napakatamad mo talaga bata ka. Tay,
Hindi po kasi ako nakatulog ng maayos eh. Ang hirap po matulog dito sa dayami. Bakit nagrereklamo ka ba? Tandaan mo, nakasalanan mo kung bakit diyan ka natulog kagabi. Pero tay, alam niyo po bang nakita ko po yung aswang? Muntik na po niya akong atakihin. Mabuti na lang po tiniligtas po ko ni Lakas. Ang galing po talaga ni Lakas, tay, kasi nagawa niya pong itabo yung aswang. Tumakbo po. Sus! Aswang-aswang ka pa. Hindi ako baliw para maniwala sa imahinasyon mo. Malamang, dahil yan sa gutom mo, kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Hindi ko po kayo pinipilit na maniwala sa akin, tay. Pero alam ko pong totoong nakita ko kagabi. Tay, Tay, pwede na po ba akong kumain? Tama po kayo. Gutom na po talaga ako eh. Mag-almusal ka na doon sa loob. Bilisan mo at pagkatapos mo kumain mag-araro ka na. Ayoko nang babagal-bagal ka. Sayang ang oras. Sige na, kilos na. Hindi na nagsalita si Luigi. Tinapik niya sa katawan si Lakas at saka siya nagmamadaling naglakad papunta sa loob ng kanilang bahay. Dumiretso siya sa kusina at doon ay nakita niya ang 2 piraso ng pandesal at kapirasong itlog. Hindi na siya nagreklamo kahit kakaunti ang pagkain na naroon. Matapos niyang magtimpla ng kape, ay nilantakan niya na kagad ang itlog at 2 pandesal. Kahit papano, ay nakaramdam siya ng ginhawa nang magkaroon ng laman ang kanyang sikmura. Gaya ng normal na araw, ay nag-araro si Luigi mula umaga hanggang tanghali. Para naman kahit paano ay malibang, ay kinausap niya ang alaga niyang kalabaw na si Lakas. Alam mo, Lakas, pangarap ko talaga ang maging pulis paglaki ko eh. Huhulihin ko lahat ng kriminal at ipagtatanggol ko mga inaapi. Pero mukhang malabong mangyari yon, Lakas. Kasi hindi naman ako pinag-aaral ni tatay eh. Pero hindi bale. Kapag nagkaroon ako ng lakas ng loob, ay kakausapin ko talaga si tatay. Sasabihin ko sa kanya na gusto kong bumalik sa paaralan. Pagsapit ng tanghali, ay nagsalo sina Luigi at Mang Arnold sa pananghalian. Mabilis ang bawat pagsubo ni Luigi dahil sa labis na pagod. Dahil walang i-deliver na nyog, ay nagawang makapagpahinga ni Luigi matapos nilang kumain. Nahiga siya sa duyan na nasa harap ng kanilang bahay. Nakita niya mula roon ang mga batang masayang naglalaro ng habulan at hindi niya naiwasang makaramdam ng inggit sa mga yon. Hindi kasi siya pinapayagan ni Mang Arnold na maglaro dahil anito, dapat na sa murang edad pa lamang ay matuto na kagad siya na magbanat ng buto. Isang umaga, inutusan si Luigi ni Arnold na bumili sa bayan ng pataba sa lupa. Sumakay siya ng tricycle papunta sa bayan. Matapos niyang bilhin ang pinabibili ni Arnold, ay dumiretso na siya ng uwi. Pagdating niya sa bahay nila, ay nagimbal siya nang makitang walang awang hinahampas ni Mang Arnold si Lakas gamit ang latigo. Nabitiwan ni Luigi ang isang sako ng pataba sa lupa at tumakbo siya para pigilan si Mang Arnold sa pananakit sa kalabaw. Iniharang niya ang sarili niya kay Lakas. Tay! Tay, tama na po! Tama na po, tay! Huwag niyo po saktan si Lakas! Tama na po! Umalis ka dyan, Luigi ah! Kung hindi, ikaw ang lalatiguin ko! Tama na po, tay! Parang awa niyo na po! Hindi niyo po dapat sinasaktan si Lakas! Napakalaki po nung naitutulong niya sa atin, tay! Dapat lang nasaktan ko walang hiyang kalabaw na yan! Alam mo bang kinain niya ang binilad kong lukad? Alam mo ba kung magkano na walang pera sa akin nang dahil sa ginawa ng kalabaw na yan? Baka po kasi gutom na siya, tay. Kaya kinain niya po ang mga lukad. Baka po hindi niya po siya pinakain. Hayop po si Lakas, tay. At hindi niya po alam ang hindi niya po dapat kainin. Tay, hindi naman po niya alam na bibenta niyo po yun eh. Aba, talagang ako pa sinisi mo sa kasalanan ng kalabaw na yan, ha? Umalis ka nga dyan, Luigi. Hindi pa ako tapos parusahan ng hayop na yan. Tay, huwag niyo na po saktan si Lakas, tay. Naparusahan niyo na po siya. Tama na po. Talagang ayaw mo umalis dyan, ha?
Pwes, pati ikaw, ilalatiguhin ko na rin. Mabilis na tumalikod si Luigi at niyakap niya si Lakas nang makita niyang hahampasin siya ni Mang Arnold ng latigo. Impit siyang napasigaw nang humagupit ang latigo sa kanyang likod. Paulit-ulit siyang hinampas ni Mang Arnold na parabang kahit katiting na awa ay wala itong nararamdaman para sa kanya. Matapos na latiguhin ni Mang Arnold sina Luigi at Lakas, ay mabigat ang mga paa na pumasok ito sa bahay. Sa kabila ng mga sugat sa likod, ay si Lakas pa rin ang inuna ni Luigi. Walang tigil ang pagtulo ng luha niya, hindi dahil sa paglatigo sa kanya, kundi dahil sa mga sugat sa katawan ng kalabaw. Labis ang awa niya para dito. Lakas, ang dami mong sugat. Pasensya ka na. Alam ko naman, nagutom ka lang kaya mo kinain ng mga lukad eh. Dito ka lang at kukuha lang ako ng daon ng bayabas para dyan sa sugat mo. Iika-ika na naglakad si Luigi papunta sa puno ng bayabas na nasa gilid ng kanilang tahanan. Kumuha siya ng ilang dahon at sa kanya binalikan si Lakas. Nginuya niya ang mga dahon at nang madurog yun ay maingat niya yung inilagay sa mga sugat ni Lakas. Bahagyang umungol si Lakas na parabang nasasaktan ito. Lakas, konting tiis lang. Kailangan na malagyan ito mga sugat mo eh. Pasensya ka na nga pala kung wala rito kanina para ipagtanggol ka. Kung nandito sana ako, baka naabutan pa kita na hindi masaktan ni tatay. Matapos malagyan ng dahon ng bayabas, ang lahat ng sugat ni Lakas ay hinaplos niya ang ibabaw ng ulo nito. Nahiga na si Lakas at iniwanan muna nito ni Luigi upang makapagpahinga na ito. Pagpasok ni Luigi sa loob ng bahay, ay naabutan niya si Mang Arnold na nakaupo habang may hawak na isang bote ng alak. Natakot si Luigi nang tinigdan siya nito ng matalim. Nakayuko siyang naglakad papunta sa banyo, ngunit nang dumaan siya sa harapan ni Mang Arnold, ay bigla nitong ibinato ang bote ng hawak nito sa dingding. Nabasag yun at tumapon sa sahig ang alak at ang mga bubog. Alam mo, buwisit ka talaga eh. Kapag nakikita kita, palagi kong naaalala ang pagtataksil ng walang yamong nanay sa akin. Sa totoo lang, pwede naman kitang palayasin na lang dito eh. Pero hindi ko gagawin yun. Dahil ang gusto ko ay pahirapan ka habang buhay. Tay, bakit niyo po ba ako pinapahirapan? Kung totoo man po na nagtaksil si nanay sa inyo, wala naman po akong kinalaman doon. Wala ka ng kinalaman doon. Pero ikaw ang bunga ng kalandian niya. Ibinigay ko sa kanya lahat. Pinagsilbihan ko siya, pero ganun lang ang ginawa niya. Napakawalang kwenta ng nanay mo. Makati pa sa gabi. Nakapagsisisi na siya pa ang pinakasalan ko. Pero ayos lang. Kung hindi dahil sa mga gintong iniwanan niya, ay hindi ako makakabili ng lupa at hindi ko may papagawa itong bahay. Pero kulang pa ang lahat ng ito pambayad sa kasalanan niya sa akin. Kaya ikaw, Luigi, ikaw ang dapat na magbayad ng ginawa ng nanay mo sa akin. Habang buhay kang magiging alipin sa pamamahay ko. Tanda mo yan! Naisa nang sagutin ni Luigi si Mang Arnold sa mga sinabi nito, pero mas pinili niyang manahimik na lamang. Lasing ang tatay niya, at baka kapag sinagot pa niya ito, ay hindi nito yun magustuhan at paniguradong masasaktan na naman siya. Sa mga sumunod na araw, ay napansin ni Luigi na nanghihina si Lakas. Mabagal na ang paggalaw nito, lalo na kapag nag-aaralo sila. Hindi man nagsasalita si Lakas, ay ramdam ni Luigi ang labis na panghihina ng alaga niyang kalabaw. May kutob siya na dahil yun sa pananakit ni Mang Arnold.
Sariwa pa rin kasi ang mga sugat ni Lakas at sa tingin ni Luigi ay nagkaroon yun ng impeksyon. Isang umaga, habang nag-aararo, ay nabahala si Luigi dahil napaluhod na si Lakas. Lakas! Lakas! Magpahinga ka na muna. Kahit ako na lang siguro muna mag-aararo. Kakayanin ko naman eh. Kahit wala akong gamit na kalabaw. Tinapik ni Luigi ang katawan ni Lakas at tumayo ito. Magkasabay silang naglakad patungo sa ilalim ng isang puno upang doon magpahinga. Ngunit hindi pa man sila nakakarating sa puno ay dumating na kagad si Mang Arnold. Kumunot ang noo nito pagkakita kina Luigi at Lakas. Hoy, 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 Luigi! Ano ginagawa mo, ha? Saan mo dadali niya kalabaw na yan? Pagpapahingayin ko po muna si Lakas, Tay. Nangihina po kasi siya eh. Pagpapahingayin? Hindi mo ba alam na kailangan matapos ang pag-aararo mo sa lupa ko ngayong araw? Bumalik nga kayo ng alaga mo sa pagtatrabaho! Tay, makinig naman po kayo sa akin kahit ngayon lang po. Hindi na po kaya ni Lakas na mag-araro. Nangihina po siya dahil nilatigo niya po siya ng isang araw eh. Tignan niyo po, hindi pa din gumagaling po ang mga sugat niya. Baka po pwedeng pagpahingayin po muna natin si Lakas. Kahit ilang araw lang po para makabawi po siya ng lakas. Kawawa naman po siya eh. At anong kalabaw ang gagamitin mo sa pag-aararo, Aber? Baka po pwedeng manghiram muna po kayo ng kalabaw sa iba, Tay. Magbayad na lang po kayo. Saka baka po pwedeng magpapunta po kayo rito ng veterinaryo para magamot po ng tama ang mga sugat ni Lakas. Sa tingin mo, gagastos ako para sa kalabaw na yan, Luigi? Bakit hindi po, Tay? Ilang taon na po naglilingkod si Lakas sa atin. Ngayong hindi na po maganda ang lagay niya, ay pagkakataon na po natin para bumawi po sa kanya. Baka po kasi kapag hindi nagamot ang mga sugat niya, ay kung ano pa po mangyari sa kanya. Tay, ayoko man pong sabihin, baka mamatay po si Lakas. Ano naman sa akin kung mamatay ang kalabaw mo? Di bibili ako ng bago. Napakadali na solusyon sa problemang iniisip mo. Nangilid ang luha ni Luigi sa sinabing yun ni Mang Arnold. Nasaktan siya para kay Lakas. Tay, bakit napakadali po para sa inyo na palitan si Lakas? Napakalaki po ng tulong niya sa atin, lalo na po dito sa taniman ng palay. Kung para po sa inyo ay madali siyang palitan, sa akin po hindi. Kaibigan ko po si Lakas at nasasaktan po ako sa nangyayari sa kanya ngayon. Alam mo, ikaw masyado ka madrame. Hindi mo ako madadala sa pagpapaawa mo ng ganyan, ha? Bumalik na kayo sa pag-aararo. Dahil kapag ako napuno sa'yo, ay lalatiguin kulit kayong dalawa ng kalabaw mo. Hala, sige, magtrabaho kayo! Nilukob ng takot si Luigi. Nais niya sanang makapagpahinga muna si Lakas, pero wala siyang nagawa, kundi sundin si Mang Arnold upang hindi na nito saktan si Lakas. Nagpatuloy sa pag-aararo sina Luigi at Lakas sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Hindi nawala ang pag-aalala ni Luigi para kay Lakas dahil nakikita niya na nahihirapan na itong gumalaw. Alam niya na kung nakakapagsalita lang si Lakas ay sasabihin nito na gusto muna nitong magpahinga. Pero hindi nila magawang makapagpahinga dahil pinapanood sila ni Mang Arnold. Nakatayo ito sa ilalim ng puno habang may hawak na latigo. Lakas, huwag kang mag-alala. Konting oras na lang matatapos na tayo. Makakapagpahinga ka na. Konting tiis na lang ha. Papainimin talaga kita ng maraming tubig mamaya. Matapos yung sabihin ni Luigi, ay nagimbal siya nang biglang natumba si Lakas. Nagmamadali niyang nilapitan ito at hinaplos ang katawan. Nakita niya sa mga mata ng kalabaw ang labis na panghihina. Lakas! Lakas, ano nangyayari sa'yo? Tay! Tay, si Lakas po, natumba! Tulungan niyo po kami! Malalaki ang mga hakbang na lumapit si Mang Arnold kina Luigi. Nakatingin lang ito kay Lakas at parang wala sa plano nito ang tulungan sila. Tay! Tay, si Lakas, ano po nangyayari sa kanya? Bigla na lang po siya natumba, Tay!
Mahina na ang kalabaw na yan. Hayaan mo. At madali lang naman bumili ng bagong kalabaw. Ano? Wala po ba kayong gagawin? Iligtas po natin si Lakas. Ayoko po mawala siya, Tay. Ano ba kasing tulong ang magagawa ko? Doktor ba ako ng hayop? Kung mamamatay ang kalabaw mo, wala ka na magagawa pa. Tanggapin mo na lang na hindi habang buhay ay kasama mo ang kalabaw na yan. Tapos! Tuluyan nang napahagulgol si Luigi nang maramdaman niyang hindi na humihinga si Lakas. Niyugyug niya ito, pero hindi na ito gumagalaw. Lakas! Lakas, gumising ka! Lakas, wag mo ako iiwan! Lakas naman eh! Wala na akong kaibigan kapag nawala ka! Lakas! Lakas! Napakadrama mo talaga, bata ka. Parang kalabaw lang ganyan ka kung makaiyak. Makaalis na nga at nabibisit ako sa pag-iyak-iyak mo. Napapailing na umalis si Mang Arnold at kahit katiting ay hindi naramdaman ni Luigi ang panghihinayang nito sa pagkawala ni Lakas. Hindi niya binigyan ng pansin ang huling sinabi ni Mang Arnold at patuloy siyang umiyak at nagluksa sa pagkawala ng kanyang pinakamatalik na kaibigan. Wala nang nagawa si Luigi kundi tanggapin na lang ang katotohanan na wala na si Lakas. Sa likod ng kanilang bahay ay mag-isang naghukay si Luigi. Inuhulog niya sa hukay na yon ang walang buhay na katawan ni Lakas at mabigat ang kalooban na tinabunan niya yon ng lupa. Pawisan at putikan ang buong katawan niya pero hindi niya alintana ang pagod. Tahimik lang siyang umiyak habang nakatayo sa harapan ng libingan ni Lakas. Masakit na wala ka ng Lakas. Pero iisipin ko na lang na nasa mabuti ka ng kalagayan ngayon. Naniniwala ako na kung nasan ka man, ay hindi ka na mapapagod. Hindi ka na nahihirapan. Kinabukasan ay may dala ng bagong kalabaw si Mang Arnold pero nananatiling malungkot pa rin si Luigi. Hindi na mabubura ang alaala ni Lakas sa isip at puso niya dahil para sa kanya, hindi lang basta hayop si Lakas. Kaibigan niya ito at walang bagong kalabaw ang makakapuno sa nawalang puwang sa buhay niya sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan. Isang gabi, mabigat ang dibdib na natulog si Luigi. Sa sala siya natutulog. Naglalatag siya roon ng banig habang si Mang Arnold naman ay may sariling kwarto. Sanay na si Luigi na matulog sa matigas na sahig. Halos 1 linggo na ang nakalipas simula nang mamatay si Lakas. Pero ang sakit ng pagkawala nito ay hindi pa rin nababawasan kahit nakapiranggot. Araw-araw niyang namimiss ang alaga niyang kalabaw. Minsan ay hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa pagkamatay ni Lakas. Kung naprotektahan lang niya sana ito mula kay Mang Arnold, ay sigurado siya na buhay pa rin ito hanggang ngayon. Dinaan na lang ni Luigi sa pagtulog ang kanyang kalungkutan. Ngunit ng gabing yun, isang kakaibang panaginip ang dumalaw sa kanya. Sa panaginip ni Luigi ay nakita niya na isang kakaibang lalaki ang gumising sa kanya. Nakasuot ito ng gintong balabal na kumikinang. Ang mga mata nito ay purong puti at ang balat nito ay makinis at parang labanos ang kulay. Teka, sino ka? Paano kang nakapasok dito sa bahay namin? Magdanakaw ka ba? Nagkakamali ka. Ako si Lagantok. Ako ang engkantong nagbigay sa iyo kay Lakas. Ibinigay ko siya sa iyo dahil nakita ko na wala kang kaibigan. Isa ka talagang engkanto? Kung ganun, ay meron kang kapangyarihan.
Baka pwede niyong buhayin si Lakas para sa akin. Miss na miss ko na kasi siya eh. Ikinalulungkot ko. Ngunit hindi nasakop ng aking kapangyarihan ang buhay ng isang pumanaw na. Kahit hayop o tao man ito, alam kong masakit para sa iyo ang pagkawala ni Lakas. Ngunit hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Sayang naman. Akala ko pa naman eh, kaya mo siyang buhayin. Pero, bakit po pala kayo nagpakita sa akin? Huwag kang mag-alala. Dahil darating ang araw na makakasama mo ulit si Lakas. Hindi man sa anyo niya na nakagisnan mo, ngunit sa anyong magiging mas kapaki-pakinabang para sa'yo. Ano po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po naiintindihan ang sinasabi niyo sa akin eh. Malalaman mo rin ang kasagutan sa taktang panahon, Luigi. Unti-unting nawala si Lagantok sa paningin ni Luigi. Matapos yun ay bigla siyang nahiga at muli siyang nakatulog. Biglang nagising si Luigi mula sa kakaibang panaginip na yun. Habol niya ang kanyang paghinga na para bang tumakbo siya ng ilang oras. Agad niyang naamoy ang napakabangong halimuyak ng bulaklak ng sampagita. Teka, parang ganito yung amoy ni Lagantok sa panaginip ko ah. Panaginip ba talaga yun? O totoo yung nangyari? Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Luigi. Inisip na lang niya na isa lamang yung normal na panaginip na dulot ng kanyang kalungkutan sa pagkamatay ni Lakas. Simula lang mapanaginipan yun ni Luigi, ay palagi niya nang nararamdaman na parang may nagmamasid sa kanya. Sa tuwing nag-aararo siya o kaya naman ay nagpapahinga, ay madalas siyang luminga sa paligid dahil tila may nakatingin sa kanya, pero wala naman siyang nakikitang kahit na isang tao. Dumalas na rin ang mga kakaiba niyang panaginip. May isang beses na napanaginipan niyang hinuhukay niya ang libingan ni Lakas at hindi niya alam kung bakit siya nananaginip ng ganun. Bukod sa kakaibang pangyayaring yun, ay may isa pang bagay ang nagbigay ng pangamba kay Luigi. Yun ay ng isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa gitna ng palayan. Kalunos-lunos ang itsura ng bangkay. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas ang lamang loob. Bukod doon ay puno ng kalmot at kagat ang buong katawan nito na para bang inatake ito ng isang napakabangis na hayop. Dahil sa takot ay hindi naiwasan ni Luigi na banggitin ang bagay na yon kay Mang Arnold habang sila ay naghahapunan. Tay, nabalitaan niyo na po ba yung nakitang bangkay ng lalaki sa taniman ng palay malapit po doon sa paanan ng bundok? Kilala ko yun. Si Kulas. Siga yun dito at maraming kaaway eh. Malamang, itinumba yun ng isa sa mga kaaway niya. O baka naman pinagtulungan pa. Mabuti nga yun para mabawasan ang mga walang kwentang tao sa lugar na ito. Pero tay, ang sabi po kasi ng mga tao, aswang daw po may gawa nun eh. Parang totoo po sinasabi nila kasi parang aswang lang po kayang pumatay ng ganong kabrutal. Grabe po kasi nangyari sa kanya, tay. Talagang nakakaawa po. Anong aswang-aswang ang sinasabi mo? Walang aswang. Hindi totoo mga aswang. Totoo po ang aswang, tay. Ako po mismo nakita ko na po yung aswang. Yung kinikwento ko po sa inyo dati, tay. Yung gabi po na sa labas niyo po ako pinatulog. Masyado ka talagang bida-bida. Ano gusto mong palabasin? Na sinungaling ako, ganon? Hindi naman po sa ganun, tay. Naisip ko lang po na baka kailangan po nating maging mas maingat simula po ngayon. Baka po kasi bigla na lang pong pumasok po dito sa bahay natin yung aswang eh. Kung totoo ba yung aswang na yan at pumasok siya rito, hindi siya uubra sa akin. Nandiyan ang itak ko. Palagi yung bagong hasa. Subukan lang niyang pumasok dito at talagang tatantarin ko sa ng pinong-pino at gagawin ko sa bopis. Saka pwede ba? Ayokong pinag-uusapan ng aswang-aswang na yan. Ay nako, kumain ka na nga lang. Ang dami pa sinasabi. Puro naman walang kwenta.
Tumahimik na si Luigi at ipinagpatuloy na lang niya ang kanyang pagkain. Ngunit sa loob-loob niya ay hindi pa rin nawala ang takot na baka isang gabi ay sila na ang sunod na magiging biktima ng aswang sa kanilang baryo. Sa mga sumunod na araw ay mas lalong binalot ng takot at pangamba ang buong baryo ni Luigi dahil may dalawa pang sunod na natagpo ang bangkay. Isang dalaga at isang matandang lalaki. Lumakas ang kutob ng mga tao na tunay nga na may aswang na gumagala sa baryo tuwing gabi. Lahat ay nagkaroon ng kanya-kanyang paraan ng pag-iingat. May mga hindi na lumalabas kapag madilim na at may ilan na nagsasaboy ng asin sa paligid ng kanilang bahay. Pinaigting din ng kanilang kapitan ang seguridad sa buong baryo. May ilang mga tanod na inatasan na magronda mula alas 8 ng gabi hanggang madaling araw. Isang gabi, habang naglalatag si Luigi ng banig sa sala, ay nakita niyang lumabas ng banyo ang bagong paligo na si Arnold. Tay, hindi po ba tayo magsasaboy ng asin sa labas ng bahay natin? At ano naman pumasok niya sa utak mo? At gusto mo magsaboy ng asin sa labas? Ang sabi po kasi ng mga tao, Tay, pangontra daw po yun sa mga aswang eh. Marami na nga pong gumagawa nun po dito sa baryo natin. Kaya nga po, ang bilis maubos ng asin ngayon sa palengke. Hindi ako magsasayang ng asin para sa mga aswang na yan. Pero Tay, para naman po yun sa kaligtasan natin eh. Natatakot lang po ako kasi baka bigla na lang po tayong pasukin ng aswang dito. Mabuti na po yung meron po tayong proteksyon kahit papano, Tay. Wala naman po mawawala kung gagawin din po natin yun eh. Hindi ba sabi ko sa iyo ayokong pinag-uusapan ng tungkol sa aswang-aswang na yan? Hindi ka ba talaga marunong makaintindi, ha, Luigi? Sana po ako naman po ang intindihin nyo, Tay. Gusto ko lang po na makasiguro na ligtas tayo. Ayoko po may mangyaring masama sa atin dalawa, Tay. Tumiim ang bagang ni Mang Arnold. May takot na lumukob kay Luigi dahil alam niya na kapag ganun na ang reaksyon ng tatay niya, ibig sabihin ay galit o inis na ito. Hindi nga nagkamali si Luigi dahil nang lapitan siya ni Mang Arnold ay mahigpit nitong hinawakan ang braso niya. Alam mo, ikaw na bata ka. Natutuliling ng tenga ko sa kakaaswang-aswang mo eh. Mas mabuti pa siguro na sa labas ka na lang matulog ulit ngayon at hanapin mo yung aswang. Tapos, iharap mo siya sa akin para maniwala ako sa sinasabi mong aswang na yan. Tay, sorry na po, Tay. Nag-aalala lang naman po ako sa ating dalawa eh. Pero pangako po, simula po ngayon hindi ko na po babanggitin sa inyo yung aswang. Tay, huwag niyo lang po akong patulogin sa labas. Parang awa niyo na po, Tay. Hindi. Ang dapat sa'yo ay magtanda para hindi na talaga umulit. Halika, doon ka sa labas matulog. Tay, wag po. Maawa po kayo sa akin, Tay. Wag po. Naging bingi si Mang Arnold sa pakiusap ni Luigi. Maraas siya nitong hinila papunta sa pinto. Binuksan yun ni Mang Arnold at saka nito itinulak palabas si Luigi. Diyan ka matulog sa labas, kasama ang aswang na sinasabi mo. Bago pa makapagsalita si Luigi, ay malakas nang isinarado ni Mang Arnold ang pinto. Nagmamadaling lumapit si Luigi sa pinto at paulit-ulit niya yung hinampas gamit ang dalawa niyang kamay. Tay! Tay, parang awa niyo na huwag niyo po akong patulogin dito sa labas! Tay, papasukin niyo po ako! Ayoko po dito, Tay! Baka makita ko na naman po yung aswang! Tay! Ngunit kahit na anong pakiusap ang ginawa ni Luigi, ay hindi siya pinagbuksan ng pinto ni Mang Arnold. Wala nang nagawa si Luigi, kundi ang magtungo sa likod ng kanilang bahay. Umiiyak siyang nahiga sa tambak ng dayami na dating tinutulugan ni Lakas. Nakaramdam ng labis na awa sa sarili si Luigi. Hanggang sa sandaling yun, na hindi pa rin niya lubos maunawaan kung bakit gano'n na lang siya kumparusahan ni Mang Arnold. Sa kabila ng takot na baka biglang magpakita kay Luigi ang aswang, ay nagawa pa rin niyang makatulog sa tambak ng dayami. Ipinagdasal lang niya sa Diyos na sana ay walang masamang mangyari sa kanya sa gabing yun. Habang natutulog si Luigi,
ay muli na naman siyang dinalaw ng isang panaginip. Nakatayo raw siya sa likod ng kanilang bahay at nasa harapan niya ang engkantong si Lakandok. Umusta ka na, Luigi? Hindi po maayos ang kalagayan ko, Diwatang Lakandok. Palagi pa rin po akong pinagmamalupitan ng tatay ko. Tapos hindi ko pa rin po matanggap na wala na talaga si Lakas. Kung nandito nga lang po sana si Lakas eh. Hindi ako ganito kalungkot. Dahil kahit dito pa ako matulog sa labas ng bahay, kasama ko siya. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit sa ngayon, ay dapat mong pagtuunan ng pansin ang pagsalakay ng isang aswang dito sa inyong lugar. Ha? Ano pong ibig niyo sabihin? Tanging ikaw lamang ang may kakayahan na wakasan ng aswang na sinasabi ko. Ikaw lang may kakayahang gumamit ng sandatang makakatalo sa aswang na yon. Nagbibiro lang po ba kayo? Paano po kung makakatalo ng aswang? Takot nga po ako sa aswang eh. At ano po ba sandatang sinasabi niyo? Makinig kang mabuti sa akin. Hukayin mo ang libingan ni Lakas at makikita mo ang sinasabi kong sandata. Magtiwala ka sa akin, Luigi. Naputol ang panaginip na yon ni Luigi dahil bigla siyang nagising. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya si Lakandok na nakatayo sa kanyang harapan. Kinusot pa niya ang kanyang mata dahil baka namamalikmata lang siya pero hindi nawala ang engkanto. Napaatras si Luigi habang nakaupo sa dayami. Nya! Huwag ka lalapit sa akin! Alam kong engkanto ka! Wala po akong ginagawang masama, kaya huwag niyo akong paparusahan! Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan, Luigi. Wala ako rito para parusahan ka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ikaw yung engkanto na palagi kong napapanaginipan, di ba? Tama ang iyong sinabi. Ako nga yun. At alam ko ang pangalan mo dahil matagal na kitang sinusubaybayan. Ano? Bakit mo ako sinusubaybayan? Kaya pala pakiramdam ko palagi may nagmamasid sa akin. Sigurado ako na ikaw yun. Hindi mo ko nararamdaman noon dahil wala ka pa sa hustong edad. Pero dahil nalalapit na ang iyong 12 kaarawan, ay nagigising na ang kapangyarihan na natutulog sa loob mo. Ano? Anong kapangyarihan? Bakit naman ako magkakaroon nun? Dahil ikaw ang aking anak, Luigi. Ako ang iyong ama. Natigilan si Luigi sa sinabi ni Lakandok. Pilit na pinroseso ng utak niya ang sinabi ng engkanto, ngunit hindi niya pa rin yun lubos na maunawaan. Teka. Imposible. Paano kita magiging tatay? Isa kang engkanto. Lihim akong umibig nun sa iyong ina. Alam kong mali, pero inangkin ko siya sa pamamagitan ng pagpasok ko sa kanyang panaginip. Doon ka nabuo. Ang gintong nakuha ng iyong ama matapos mamatay ng iyong ina ay iniwanan ko para sa iyo. Akala ko naman ay gagamitin yun ni Arnold para sa ikagaganda ng buhay mo. Pero nagkamali ako. Patawarin mo ko, anak. Patawad kung wala akong nagawa habang sinasaktan ka ng kinilala mong ama. Dahil hindi ako maaaring makialam sa nangyayari sa mundo ng mga tao. Tinignan ni Luigi si Lakandok. May naramdaman siyang lukso ng dugo. Isang pakiramdam na noon lang niya naramdaman. Parang matagal niya nang kakilala si Lakandok. Kahit yun ang unang beses na nakita niya ito, maliban sa kanyang mga panaginip. Marahan siyang tumayo at nang tumulo ang kanyang mga luwa, ay tumakbo siya papunta kay Lakandok at mahigpit niya itong niyakap. Tay! Ikaw nga ang totoong tatay. Wala po akong pakialam kahit na engkanto ka pa.
ikaw pa rin po ang isa sa dahilan kung bakit ako nabubuhay ngayon. Na anak, ikinalulugod ko ang iyong pagtanggap sa akin bilang iyong ama. Ibig po ba sabihin ay isasama niyo na po ako sa mundo niyo? Tay, ayoko na po rito. Puro na lang po paghihirap ang nararanasan ko eh. Darating din tayo sa bagay na yan, anak. Ngunit sa ngayon, ay hindi ka pa maaaring sumama sa akin sapagkat hindi pa nagigising ang pagiging engkanto sa iyong dugo. Sa paparating mong kaarawan, kapag 12 taon ka na, ay saka ka lang maaaring sumama sa akin. Ngunit sa ngayon, kailangan mo munang iligtas ang inyong baryo mula sa mga aswang na umaatake rito. Pero, paano ko po gagawin yun? Wala po akong kasanayan sa pakikipaglaban eh. Nakalimutan mo na ba ang sandatang sinabi ko sa iyo kanina? Yung po bang nasa libingan po nila Kas? Pero tay, parang binastos ko na po ang libingan nila Kas kapag hinukay ko po yon. Si Lakas ay hindi isang pangkaraniwang kalabaw. Siya ay dinala ko sa iyo, hindi lang para maging kaibigan mo, kundi upang maging bantay mo rin. Si Lakas ang daan upang mapasakamay mo ang sandatang tanging ikaw lang ang maaaring gumamit dahil ito ay nakalaan para sa iyo bago ka pa ipanganak. Magtiwala ka lang sa akin, Luigi. Hukayin mo ang libingan ni Lakas at matatagpuan mo ang sandatang magagamit mo para palayain ang inyong baryo mula sa takot sa mga aswang. Marahang ipinatong nila Kandok ang kamay nito sa balikat ni Luigi. Naramdaman ni Luigi ang init ng kamay nito. Kasunod nun ay nagliwanag ang buong katawan nila Kandok at kasabay ng pagkawala ng liwanag ay ang paglaho rin ng engkanto. Nanatiling nakatayo si Luigi. Hindi pa rin siya makapaniwala na isang engkanto ang kanyang totoong ama. Oo nga pala, yung sinasabing sandata ng aking tatay na engkanto. Kinuha ni Luigi ang pala na nakasandal sa dingding sa labas ng kanilang bahay. Tumayo siya sa harapan ng libingan ni Lakas. Lakas, patawarin mo ako kung gagambalain ko ang pananahimik mo sa libingan mo. Pero kailangan ko tong gawin dahil ito ang utos sa akin ng tatay ko. Alam ko naman na maiintindihan mo ako Magkaibigan tayong dalawa, di ba? Sinimulan na ni Luigi ang paghukay. Hindi siya gaanong nahirapan dahil maghapon na umulan kanina kaya bahagyang lumambot ang lupa. Habang palalim ng palalim ang hukay na nagagawa niya, ay iniisip na niya kung anong klase bang sandata ang makikita niya roon. Hindi kaya espada ang mahuhukay ko rito? O kaya ay pana? Pwede ring sinaunang itak. Matyagang naghukay si Luigi. Kahit nakaramdam na siya ng pagod, ay hindi pa rin siya huminto. Hanggang sa may tinamaan ng isang bagay ang dulo ng hawak niyang pala. Binitiwan niya ang pala at gamit ang mga kamay ay hinawi niya ang lupa. Napakunot ang noo niya nang wala sa mga dabanggit niya ang bagay na nakita niya roon. Kinuha ni Luigi ang 2 sungay ng kalabaw na kulay ginto. Napakatulis ng dulo nun at napakatalim ng magkabila ang gilid. Parehas siyang may hawakan na may nakaukit na kakaibang simbolo. Muling nagpakita sila Kandok kay Luigi. Lumitaw ang engkanto sa tabi ng hukay. Binabati kita, anak. Nagtagumpay kang hukayin ang ginintuan sungay ng kalabaw. Grabe ka naman, tay. Nung naghuhukay ako, bigla kang nawala. Tapos, ngayong tapos na ako maghukay saka lang nagpakita ulit. Sana man lang tinulungan niyo ako. Kagaya ng aking sinabi kanina, ay hindi ako maaaring makialam sa nangyayari sa mundo ng mga tao. Ang tanging magagawa ko lang, anak, ay maging gabay mo. Ay, oo nga po pala, no?
Pero ano po ba ito? Bakit sungay ng kalabaw po na kulay ginto ang nakuha ko? Ito na po ba yung sandata po na sinasabi nyo? Tama ka, anak. Yan ang sandatang magagamit mo upang labanan ng mga aswang na nandito sa inyong lugar. Yan ay mula sa sungay ni Lakas. Yan ang kanyang totoong anyo. Sadyang ginawa kong kalabaw si Lakas upang magkaroon kayo ng matibay na koneksyon. Gamitin mo yan na parang isang normal na itak. Ngunit dahil hindi pa nagigising ang iyong tunay na kapangyarihan, sa sandatang yan ka muna aasa kapag ikaw ay nakikipaglaban. Ano po bang kayang gawin ng sandatang to, Tay? Napakatibay ng sungay na kalabaw na yan, anak. Walang kahit na anong bagay o nilalang ang magagawa yang sirain. Ang talim naman yan ay kayang pumutol ng pinakamatibay na puno at dumurog ng bato. Huwag kang mag-alala dahil may koneksyon na kayo ng iyong sandata. Gagabayan ka niyan sa oras ng iyong pakikipaglaban. May tiwala po ako sa inyo, Ama. Alam ko po na hindi niyo po kayo papahamak at hindi niyo po ko hahayaan na gawin ng isang bagay kung makakasama po to sa akin. Dumarami na po ang napapatay ng aswang dito sa aming baryo. Oras na po para matigil po ang kanyang kasamaan. Mahusay, Luigi. At tandaan mo, sa pagsapit ng iyong 12 kaarawan, ay maaari ka nang sumama sa akin sa ating mundo. Doon ay wala ka ng mararanasang paghihirap. Ipinapangako ko yan sa'yo, anak. Pagkasabi nun ni Lakandok ay naglaho na ito. Naiwan si Luigi na hawak ang 2 ginintuang sungay ng kalabaw. Napangiti siya habang nakatingin doon. Totoo nga, ikaw nga si Lakas. Nararamdaman ko na ikaw ang matalik kong kaibigan na kalabaw. Wala ka man sa anyo ng nakagisnang ko, ay alam kong magiging magkasama pa rin tayo sa pagtatanggol sa baryong to, laban sa mga buwisit na aswang. Isinilid ni Luigi ang 2 ginintuang sungay ng kalabaw sa isang sako. Itinago niya yon sa ilalim ng mga nakatambak na kahoy na ginagamit nilang panggatong kapag sa labas sila nagluluto. Matapos yon ay muling nahiga si Luigi sa nakatambak na dayami. Payapa siyang natulog dahil hindi lamang ang bagay na makakatalo sa aswang ang nahanap niya ng gabing yon, kundi maging ang katotohanan kung sino ang tunay niyang ama. Nang mga sumunod na gabi, ay nilakasan ni Luigi ang kanyang pakiramdam sa nangyayari sa paligid. Kapag mahihiga na siya para matulog, ay kinukuha niya ang sako kung saan nakalagay ang kanyang sandata at inilalagay niya yon sa kanyang tabi. Yun ay upang kapag kailanganin niya yon, ay madali niya yung makukuha. Ngunit isang umaga, muling nabulabog ang baryo ni na Luigi nang matagpo ang walang buhay ang matandang babae na kapitbahay ni na Luigi. Pinatay ang matanda sa loob mismo ng bahay nito. Dahil doon ay mas tumindi ang takot ng mga tao sa aswang dahil nalaman nila na may kakayahan pala itong pumasok sa bahay ng kahit na sino. Isang gabi, nagising si Luigi. Kinuha niya ang sako na naglalaman ng mga ginintuang sungay ng kalabaw at lumabas siya ng bahay. Pakiramdam niya ay may tumatawag sa kanya kaya nagtungo siya sa likod ng bahay nila. Doon ay nakita niya ang kanyang ama na si Lakandok na naghihintay sa kanya. Masayang lumapit si Luigi sa tatay niyang Engkanto at niyakap niya ito ng mahigpit. Tay, namiss po kita. Ilang araw din po kayong hindi nagpakita sa akin ah. Huwag kang mag-alala, Luigi, anak. Hindi mo man ako nakikita, ay palagi naman akong nagbabantay sa'yo. At dahil ako ang iyong ama, ay alam kong nangangamba ka sa nangyayari sa inyong baryo. Tama po kayo. May napatay na naman po kasi yung aswang. Tapos, kahit nasa akin po ang sandatang to, ay hindi ko pa rin po nagawan tulungan yung huling biktima ng aswang. Ano po ba dapat kong gawin, Tay? Tandaan mo,
na ang kalaban mong aswang ay hindi kusan lalapit sa iyo, anak. Dapat ay kumilos ka upang siya ay hanapin at paslangin. Ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan ko pong lumabas gabi-gabi para hanapin po yung aswang? Tama ang iyong sinabi, anak. Hindi mo siya makakaharap kung palagi kang nasa loob ng bahay tuwing sasapit ang dilim. Salamat po sa suggestion niyo, tay, ah. Pero ang problema ko kung papayagan po ako ni Tatay Arnold na lumabas sa gabi, panigurado po na magagalit lang po yun sa akin eh. Hindi siya magagalit sa iyo kung hindi niya malalaman. Ipagdarasal ko sa ating mga kataas-taasang engkanto ang iyong tagumpay, anak. Matapos yun, ay naglaho na naman sila Kandok. Nag-iisip na bumalik si Luigi sa loob ng kanilang bahay at muli siyang nahiga. Pinag-isipan niya kung kaya ba niyang lumabas gabi-gabi upang hanapin at patayin ng aswang na umaatake sa kanilang baryo. Sa kabila ng pangamba, ay gabi-gabi pa ring lumabas si Luigi upang hanapin ang aswang. Siniguro niya na mahimbing nang natutulog si Mang Arnold bago siya lumabas upang hindi nito malaman ang kanyang ginagawa. Napansin ni Luigi na sa tuwing hawak niya sa magkabilaan niyang mga kamay ang mga ginintuang sungay ng kalabaw, ay may kakaibang tapang ang bumabalot sa kanya. Napagtanto niyang totoo ang sinabi nila Kandok na hindi lang yun basta sandata, kundi yun din ang magiging gabay niya. Isang gabi, sa paglabas ni Luigi, ay naglakad-lakad siya sa madilim na bahagi ng kanilang baryo. Umasa siya na makakaharap na niya ang aswang, ngunit bigo siya. Bumalik siya sa bahagi ng baryo kung saan naroon ang mga kabahayan. Habang naglalakad si Luigi sa gilid ng daan, ay bigla siyang natigilan nang may naramdaman siyang mabigat na presensya sa kanyang likuran. Agad na humarap si Luigi at doon ay nakita niya ang nilalang na ilang gabi na niyang hinahanap. Nakatayo ang aswang, ilang di pa lamang ang layo sa kanya. Naglalaway ito at nanlilisik ang mga mata. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Ang tagal na kitang hinahanap. Malakas na umangil ang aswang at mabilis yun sumugod kay Luigi. Nang sasakmalin siya ng isa nitong kamay, ay pinangsangga niya ang isang sungay ng kalabaw habang ang isa naman ay ginamit niya upang saksakin ito sa mismong tiyan. Napasigaw ang aswang at sandali itong lumayo kay Luigi. O ano? Lumapit ka sa akin! Bakit? Natatakot ka ba? Sa dami ng pinatay mo, ay ngayon ka pala takot. Pagbabayarin kita sa lahat ng ginawa mo! Muling sumugod ang aswang. Tinangka nitong kagatin ang leeg ni Luigi. Mabilis na yumuko si Luigi at itinarak niya ang isang sungay sa hita ng aswang. Napaluhod ang aswang. Malakas niya tong sinipa sa muka at nang mapahiga ang aswang sa lupa, ay agad niyang itinarak ng sabay ang dalawang sungay sa dibdib ng aswang. Tumigil sa paggalaw ang aswang hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng buhay. Ngayong patay ka na. Ligtas na ang baryo namin. Nagulat si Luigi nang may ilaw ng flashlight na tumapat sa kanyang muka. Nasilaw siya at hindi nagtagal ay nakita niya ang kanilang kapitan na si Kapitan Dennis. Kasama nito ang ilang mga tanod na nagroronda sa baryo. Hindi makapaniwala sina Kapitan Dennis nang makita nito ang walang buhay ng aswang na nakahandusay sa tabi ni Luigi. Diyos ko, mabaging langit! Totoo ba itong nakikita ko? Yan ang aswang na pumapatay dito sa ating baryo. At ikaw ang pumatay sa kanya, Luigi! Opo, Kapitan. Sinabi ng isang tanod na nagsasabi ng totoo si Luigi. Anito ay nakita nito na nakikipaglaban kanina si Luigi sa aswang, kaya nito tinawag doon sina Kapitan Dennis. Hindi ako makapaniwala na ikaw pang makakapatay sa aswang, Luigi. Napakagaling mo, kahit bata ka pa lang. Pero paano mo nagawang patayin ang isang aswang nang ikaw lang mag-isa?
Hindi na po importante kung paano ko po siya napatay, Kapitan. Ang mahalaga po ay makakatulog na po ng payapa ang mga tao rito sa atin. Kasi wala na po ang aswang na kinakatakutan nating lahat. Sabagay, tama ka. Maraming salamat talaga, Luigi. Isa kang bayani. Nahihiyang ngumiti si Luigi. Ang totoo, plano niya na sa sandaling mapatay niya ang aswang ay wala siyang pagsasabihan na siya ang pumatay dito. Pero dahil sa may nakakita sa kanya, ay wala na siyang nagawa kundi sabihin sa mga ito ang katotohanan. Masayang umuwi si Luigi sa bahay nila dahil alam niya na tapos na ang paggasik ng lagim ng aswang sa kanilang baryo. Kinabukasan ng umaga, habang abala si Luigi sa pag-aararo, ay tinawag siya ni Mang Arnold. Nagtaka siya dahil hindi pa naman oras ng pananghalian. Ganun pa man, lumapit na lang siya rito at sumama sa loob ng kanilang bahay. Nagulat si Luigi nang makita niya si Kapitan Dennis na nakaupo sa sala. Napansin niya ang 2 sako ng bigas at mga plastic bag na may laman na mga grocery. Kapitan, ano pong ginagawa niyo rito? Nandito ko para dalhin itong mga munting handog ng ating baryo para sa kabayanihan na ginawa mo kagabi. Hindi pala alam ng iyong ama na nakipaglaban ka sa aswang at nagawa mo pang patayin. Arnold, napakaswerte mo sapagkat may anak kang kagaya ni Luigi. Kahit bata pa lang, ay napakatapang na. Maganda lang talaga ang pagpapalaki ko sa batang niyang, Kapitan. Tama ka. Kung paano palaki ng magulang ang mga anak niya, ay yun na magiging ugali ng kanilang mga anak. O paano? Ako'y aalis na. Talagang dinala ko lang itong mga bigas at grocery sa iyo, Luigi. Alam ko na kulang pa ito sa kabayanihan mo. Pero sana ay magustuhan mo ang lahat ng ibinigay namin sa iyo bilang pasasalamat. Kapitan, hindi na po sana kayo nag-abala pa. Hindi naman po ako humingi ng kahit na anong kapalit sa pagpatay ko po doon sa aswang Hay nako, hayaan mo kaming gantihan ang kabayanihan mo. O siya sige, aalis na talaga ako at may pagpupulong pa kami ng mga tanod sa barangay hall. O sige na. Sige po, Kapitan. Mag-iingat po kayo. Nang makaalis si Kapitan Dennis, ay matalim na tinignan ni Mang Arnold si Luigi. Siguro sesay mo, no? Kasi umahanga ang lahat sa'yo. Umamin ka nga sa akin. Ikaw ba talaga pumatay sa aswang? O baka naman may ibang gumawa nun tapos sinabi mo na ikaw ang pumatay? Kasi gusto mo ay humanga ang lahat sa'yo. Hindi po. Totoo pong ako ang pumatay sa aswang. Kilala niyo po ako. Hindi ko po kaya magsinungaling. Isa pa, may tanod po nakakita sa akin na nakipaglaban po ako sa aswang kagabi. O sige, sabihin na natin ikaw nga nakapatay doon sa aswang. Pero paano mo yun nagawa? Alam kong wala kang kakayahan na pumatay ng ganung nilalang. Bakit po nagdududa pa rin po kayo sa kakayahan ko? Hindi po ba dapat proud po kayo kasi nagawa ko pong patayin ng aswang na napakarami na pong pinatay dito sa baryo natin, Tay? Nananaginip ka ba? Kahit kailan ay hindi kita pinagmamalaki, Gunggong. Dahil hindi naman kita anak Ginawa mo ba yun? Dahil inakala mo na matatanggap na kita? Namamahalin na kita bilang tunay kong anak? Hoy, ito tandaan mo. Kahit isang batalyon pa mga aswang na patayin mo, hindi kita ituturing na anak. Ano ka, siniswerte? Mabigat ang yabag ng paa na lumabas ng bahay si Mang Arnold, habang si Luigi naman ay naiwan sa sala habang naluluwa. Labis siya nasaktan sa sinabing yun ni Mang Arnold dahil ang totoo ay inakala niya na magbabago na ang pagtingin ni Mang Arnold sa kanya kapag nalaman nito ang kabayanihan na kanyang ginawa. Nang mga sumunod na araw ay naging usap-usapan si Luigi sa buong baryo. Lahat ay humanga sa kanyang katapangan at hindi makapaniwala ang mga ito na may isang batang lumaban sa aswang at nagligtas sa lahat. Puro papuri ang natatanggap ni Luigi mula sa mga tao. Pero sa gitna ng lahat ng papuri ay nanatili ang bigat sa dibdib ni Luigi.
dahil ang kaisa-isang tao na gusto sana niyang ipagmalaki siya ay walang reaksyon at tila duda pa sa kanyang kakayahan. Mas magiging masaya sana si Luigi kung mararamdaman niya na ipinagmamalaki din siya ni Mang Arnold, ngunit ang bagay na yon ay tila hanggang pangarap na lamang. Ang buong akala ni Luigi ay tupos na ang dilubyo sa kanilang baryo. Hanggang isang umaga, nagtungo si Kapitan Dennis sa kanilang bahay at kinausap siya. Agad na naramdaman ni Luigi na hindi maganda ang sasabihin ng kanilang kapitan dahil baka sa mukha nito ang takot at pag-aalala. Kapitan, ano po ang dahilan na tandito po kayo? May problema po ba? Meron, Luigi. Isang malaking problema. May panibagong aswang ang umatake kagabi. Ang nakakalungkot pa nito ay isang buong pamilya ang pinatay niya. Sa tingin ko ay mas malakas ang aswang na ito kumpara sa unang aswang na sumalakay dito sa atin. Kaya ako nandito ay para hingi ng tulong mo, Luigi. Baka maaaring kalabanin mo rin ang aswang na yon. Naniniwala ko na tanging ikaw lang ang makakatalo sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, Kapitan. Gagawin ko po ang lahat para mapatay po ang panibagong aswang. Hindi na po natin dapat hintayin na may sumunod pa po siyang magiging biktima. Maraming salamat, Luigi. Talagang napakabait mong bata. Hindi na nagtagal doon si Kapitan Dennis at umalis na ito matapos nitong kausapin si Luigi. Isang kakaibang kaba ang lumukob kay Luigi ng sandaling yun. Hindi niya akalain na may isa pa palang aswang ang kailangan niyang labanan at patayin. Pagsapit ng gabi ay lumabas si Luigi ng bahay, dala ang ginintuang sungay ng kalabaw. Hindi na niya hinintay na makatulog pa si Mang Arnold dahil hindi nalihim dito ang dahilan kung bakit niya kailangan lumabas tuwing gabi. Palabas na sana si Luigi ng kanilang bakuran nang mapansin niya na may nagliliwanag sa likod ng kanilang bahay. Nagtungo muna siya roon at nakita niya ang kanyang tunay na ama na si Lakandok. Tay, sa wakas po nagpakita ka na po ulit sa akin. Gusto ko lang pong sabihin na napatay ko na po yung isang aswang. Nakita ko ang pakikipaglaban mo sa kanya, anak. Hindi mo alam kung gaano kita ipinagmamalaki sa ating mundo, sa mga engkanto at engkantada na naroon. Lahat sila ay sabik nang makilala ka, anak. Salamat po kasi pinagmamalaki niyo po ako, Tay. Si Tatay Arnold po kasi ay walang pakialam kahit ako po nakapatay dun sa aswang. Hayaan mo lang siya, anak. Hindi mo dapat pinipilit ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Ang pagtuunan mo ng pansin ay yung mga masasaya sa iyong tagumpay. Sa bagay po, tama po kayo. Oo nga po pala, may panibago na naman pong aswang dito sa baryo namin. Ang sabi po ni Kapitan Dennis ay mukhang mas malakas po ang aswang na yon sa naunang aswang. Alam ko ang tungkol sa bagay na yan, anak. At kilala ko rin ang aswang na nandito ngayon sa inyong lugar. Ano po? Kilala niyo po? Sino po ang aswang na yon? Siya ay si Buring. Kapatid siya ng aking ama. Isa siyang engkantada na pinaalis sa ating mundo dahil sa kanyang kasamaan. Pinatay niya ang aking ama upang mapunta sa kanya ang pamumuno sa ating mundo. Ngunit nalaman namin ang kanyang ginawa sa aking ama, kaya tinaboy siya ng lahat at ako ang pumalit sa trono ng aking ama. Sa labis na galit ni Buring ay umanib siya sa kadiliman at niyakap niya ang pagiging aswang. Alam ko na nandito si Buring sa inyong baryo dahil naramdaman niya ang iyong presensya nang gamitin mo ang iyong sandata. Ikaw ang totoong bakay niya rito, anak. Gusto niyang patayin ka dahil alam niya na darating ang panahon na ikaw naman ang magmamana sa pamumuno sa ating mundo. Napalunok si Luigi. Hindi niya akalain na may mataas palang katungkulan ng kanyang ama sa mundo ng mga engkanto.
Ibig po sabihin, ay kadugo po natin ang aswang na si Boring? Kailangan ko po ba siyang patayin kahit kadugo natin siya? Yun ang nararapat, anak. Tuluyan na siyang nilamon ng kadiliman. Kaya wala nang pag-asa para bumalik siya sa dati. Isa pa, anak. Malaking banta si Boring. Hindi lang sa mundo ng mga engkanto, kundi maging sa mundo ng mga tao. At dahil nandito siya sa mundo ng mga tao, wala akong magagawa para tulungan ka, anak. Ikaw lang ang maaaring makipaglaban sa kanya. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Gagawin ko po ang lahat para wakasan po ang kasamaan ni Boring. Alam kong magtatagumpay ka, anak. Alam ko na isinilang ka upang maging isang mandirigmang engkanto. Bigla na lang naglaho si Lakandok at napakamot na naman si Luigi sa likod ng kanyang ulo. Ano ba naman yan? Ang hirap naman magkaroon ng tatay na engkanto. Bigla-bigla na lang nawawala nang hindi nagsasabi. Napapailing na umalis si Luigi sa likod ng bahay nila. Nagsimula na siyang maglakad-lakad sa paligid ng kanilang baryo habang umaasa na makakaharap na niya si Boring. Alam niya sa sarili na kailangan niya nang mapatay kagad ang panibagong aswang sa baryo nila para wala na itong maging biktima pa. Ganun pa man, hindi pa rin maiwasang kabahan si Luigi, lalo na't alam niya na hindi pangkaraniwang aswang si Boring dahil isa itong dating engkantada. Lumipas ang ilang gabi na walang ibang ginawa si Luigi kundi ang lumabas ng bahay para hanapin ang aswang na si Boring. Labis itong naging mailap dahil sa kabila ng kanyang pagroronda ay may mga naging biktima pa rin ito. Tila alam ni Boring na kumikilos siya para hanapin ito at pinaglalaroan siya nito sa pamamagitan ng mahusay nitong pagtatago sa kanya habang pumapatay ito ng mga tao. Hanggang sa sumapit na ang kaarawan ni Luigi. Masigla siyang gumising ng araw na yon dahil yun ang araw ng kanyang kapanganakan. Gaya ng kanyang inaasahan ay hindi siya binati ni Arnold, bagkus ay inutusan pa siya nitong mag-araro kahit birthday niya. Ganun pa man, mas pinili pa rin maging positibo ni Luigi at ipinagdasal niya na sana ay magtagumpay siya sa oras na makaharap na niya si Boring. Makalipas ang ilang oras ng pag-aararo, ay nagpahinga muna si Luigi sa ilalim ng isang puno sa tabi ng lupang kanyang inaararo. Habang naroon siya, ay biglang lumitaw ang ama niyang si Lakandok sa kanyang harapan. Binabati kita sa iyong kapanganakan, aking anak. Marami pong salamat, Tay. Kayo po ang unang bumati sa akin. Nandito rin ako dahil ipapaalala ko sa iyo na dahil 12 taon ka na, ay gising na ang iyong kapangyarihan. Oo nga po pala, no? Nakalimutan ko na po ang sinabi niyong yan sa dami po ng mga nangyari nito mga lumipas na araw. Pero kung gising na po ang sinasabi niyong kapangyarihan ko, bakit hindi ko naman po nararamdaman? Bakit parang normal pa rin po ang katawan ko? Ang kapangyarihan mo ay lalabas kapag kinakailangan, anak. Kaya mas malakas ang aking tiwala na sa sandaling makaharap mo si Boring ay mas malaki na ang posibilidad na ikaw ay manalo laban sa kanya. At ikaw lang ang makakatuklas kung paano mo magagamit ang iyong kapangyarihan. Huwag po kayo mag-alala, Tay. Kung ano man po itong kapangyarihan na meron ako, ay gagamitin ko lang po sa kabutihan at pagtatanggol sa aking kapwa. Nagulat si Luigi nang bigla niyang narinig ang galit na boses ni Mang Arnold. Lumapit ito sa kanya at binatukan siya. Hoy, Luigi! Sinabi ko ba na pwede ka na magpahinga? Saka bakit parang nagsasalita ka dyan na wala ka na makausap? Nababaliw ka na ba, ha? Doon lang napagtanto ni Luigi na hindi nakikita ni Mang Arnold si Lakandok kahit nasa harapan lang niya ang engkanto. Hindi naman po ako nagsasalita dito, Tay, ah. Nagkamali lang po siguro kayo ng tingin. Saka pagod na po kasi ako kaya nagpahinga po muna ako. Pero maya-maya po ay babalik naman po ako sa pag-aararo .
Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang oras, ha? Kung yung inuupo-upo mo dyan, nag-aararo ka na, di sana tapos ka na kagad sa trabaho mo. Opo, magtatrabaho na po ulit ako. Pasensya na po. Matapos yun, ay umalis na si Mang Arnold. Napakalupit talaga ng kinalakihan mong ama-anak. Parang gusto ko tuloy isarado ang kanyang bibig at pagdikitin ng kanyang mga kamay para hindi na niya magawang saktan ka. Huwag po, Tay. Sa katandaan niyo po, di ba sabi niyo po sa akin, hindi po kayo pwede makialam sa nangyayari dito sa mundo ng mga tao? Oo nga pala. Muntik na akong makalimot dahil sa galit ko sa taong yon. Magsasalita pa sana si Luigi nang biglang naglaho na naman sila Kandok. Natawa na lang si Luigi at naisip niya na mukhang kailangan niya ng masanay na bigla na lang nawawala ang tatay niyang engkanto nang hindi ito nagpapaalam. Pagsapit ng hapon ng araw na yon, ay muling naging bisita ni Luigi si Kapitan Dennis sa kanilang bahay. Nababahala nitong ipinaalam kay Luigi ang nangyaring pag-atake ng isang babaeng aswang sa bahay ng kapitbahay nito. Ayon dito, ay napatay ng aswang ang isang anak na lalaki ng kapitbahay nito at ang iba ay nailigtas ng ilang tanod. Sugatan ang mga tanod natin, Luigi. Mukhang tama ang sinabi ko na mas malakas ang aswang na yun kaysa sa unang aswang na nanggulo dito sa atin. Kumusta pala ang pagroronda mo, Luigi? Nagkaharap na ba kayo ng aswang? Hindi pa po, Kapitan eh. Pakiramdam ko po talagang umiiwas po siya sa akin. Parang sobrang ilap niya po. Pero wag po kayong mag-alala. Sa oras po na pagkaharap kaming dalawa, ay sisiguraduhin ko po na mapapatay ko po siya. Biglang sumingit si Mang Arnold sa pag-uusap ni na Luigi at Kapitan Dennis. Tila kanina pa ito nakikinig sa kanila. Aba, teka. Parang ang yabang naman yata ng dating ng sinabi mo, ha, Luigi? Sigurado ka bang mapapatay mo kagad ng aswang na yon sa unang yung paghaharap? Wag mo naman sanang pasahin si Kapitan. Nakakahiya kung hindi mo matutupad yung sinabi mo. Arnold, bakit ka ganyan magsalita sa anak mo? Hindi ba dapat palakasin mo ang kanyang loob? Totoo namang yumayabang na si Luigi simula nang mapatay niya yung unang aswang Palibasa, puro papuri ang naririnig niya. Yan tuloy, lumaki na ang ulo. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, Arnold? Bakit parang gusto mong panghinaan ng loob si Luigi? Bakit parang imbis na ipagpalaki mo siya, ay kung ano-ano pang hindi magagandang bagay ang sinasabi mo? Pasensya ka na, Arnold Pero alam mo ba kung gaano kadelikado ang sinuong ni Luigi para lang mailigtas sa mga tao dito sa baryo natin? At bilang tatay niya, sana ikaw ang kauna-unahang tao na magpapalakas ng loob niya. Napapahiyang yumuko si Mang Arnold. Tila hindi na nito kinaya ang mga sinabi ni Kapitan at lumabas na lamang ito ng bahay. Kapitan, hindi niyo na po sana sinabi yung kay tatay. Hindi, Luigi. Dapat marinig ni Arnold ang mga sinasabi ko. Hindi lingid sa akin kung paano kanya tratuin. At dapat lang na malaman niya na maling-mali ang ginagawa niya sa'yo. Damuhuyan tatay mo. Hindi na nagawang makapagsalita ni Luigi nang dahil sa huling sinabi ni Kapitan Dennis. Sa kauna-unahang pagkakataon ay noon lang niya naramdaman na may ibang tao na nakikita ang kanyang ginagawa. Kaya naman, mas lalong tumibay ang loob ni Luigi na patayin ang aswang na si Boring bilang ganti sa pagkilala na ibinibigay sa kanya ng kanilang baryo at ni Kapitan Dennis. Pagsapit ng gabi, kahit kaarawan ni Luigi, ay hindi pa rin siya tumigil sa pagroronda sa kanilang baryo para hanapin ang aswang na si Boring. Naglakad-lakad siya sa paligid ng kanilang baryo habang dala ang dalawang ginintuan sungay ng kalabaw. Sa kanyang paglalakad ay isang matandang babae ang nakita niyang naglalakad patungo sa gubat. Agad na nilapitan ni Luigi ang matanda dahil nag-alala siya para dito, lalo na't delikado na ang maglakad sa baryo nila ng ganung oras.
Lola, saan po kayo pupunta? Alam niyo po bang may aswang po na gumagala sa baryo ng ganitong oras? Alam ko. Kailangan ko kasing makauwi sa bahay ng apo ko sa kabilang baryo. Mag-isa lang kasi siya sa bahay. Hindi ko naman nakalain. Nagagabihin ako sa paglalakad ko pag-uwi. Pero bakit po kayo papunta sa gubat? Mangyaring meron kasi niyang daan papunta sa kabilang baryo na mas maiksi. Nagmamadali nga ako dahil baka makasalubong ko yung sinasabi nilang aswang. Kung ganun po, iatid ko na lang po kayo para po makasiguro tayo na ligtas po kayo makakauwi. Talaga ba? Naku, maraming salamat sa iyo, Utoy. Napakabait mo naman. Sandali, ano ba yung hawak mo? Sungay ba yan ng kalabaw? Opo, sungay nga po ito ng kalabaw. Bakit naman yan kulay dito? Hindi ko po pwedeng sabihin eh. Tara na po para makauwi na po kayo. Inalalayan ni Luigi ang matandang babae hanggang sa makarating sila sa loob ng gubat. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Naging maalinsangan ng paligid at pakiramdam ni Luigi ay may hindi magandang mangyayari. Tinalasan niya ang kanyang pakiramdam kasabay ng pag-alalay niya sa matanda ay naging malikot ang kanyang mga mata dahil nasa paligid lang nila ang aswang. Bakit parang kinakabahan ka yata? Parang nag-iba po kasi ang pakiramdam ko, Lola. Parang bigla pong bumigat. Ganun ba? Hindi kaya dahil may aswang sa malapit sa atin? Yan nga rin po ang hinala ko. Kaya wag po kayong bibitaw sa braso ko, Lola. Kumapit lang po kayo na maigpit. Gaano kaigpit? Ganito ba? Napangiwi si Luigi nang maramdaman niyang masyadong maigpit ang pagkakakapit ng matanda sa kanyang braso hanggang sa tila bumaon na ang mga kuko nito sa kanyang balat. Aray, Lola! Nasobrahan naman po yata sa higpit ang pagkakakapit niyo. Tinignan ni Luigi ang matandang babae at laking gulat niya dahil hindi na yon ang matandang babae na kanina ay kausap niya. Isa na yung aswang na may kahindik-hindik na anyo. Mahaba ang buhok nito na kulay puti. Kulubot ang balat at mahaba ang ilong. May matutulis itong mga ngipin at mahahabang dila na parang ahas kung gumalaw. Nagkita rin tayo, anak nila Kandok. Buring! Tama ka. Nagulat ba kita? Hindi nagsalita si Luigi. Tinaga niya ang kamay ni Buring na nakakapit sa kanyang braso. Nang tumama yon sa kamay ng aswang, ay malakas itong napasigaw at agad yung lumayo sa kanya. Anong klaseng sandata yan? Bakit tila masyado yung makapangyarihan? Ito ang sandatang tatapos sa kasamaan mo, Buring! Hindi. Hindi ako papayag na ang anak nila Kandok ang papatay sa akin. Ikaw ang papatay ko. Uubusin ko ang lahat ng tagapagbada nila Kandok. Sa isang iglap ay biglang umatake si Buring. Sa bilis ng kilos nito ay parang naglalaho ito sa paningin ni Luigi. Nakailag si Luigi sa unang pag-atake ni Buring. Ngunit nasugatan siya sa balikat ng matalas na kuko ng matandang aswang. Umagos ang dugo mula sa kanyang sugat pero hindi niya yun ininda. Napakadali mo namang masugatan. Ikaw ba talaga ang anak nila Kandok? Tumigil ka! Huwag mo ako minamalit! Hindi ko pa pinapakita ang tunay kong lakas! Tumingin si Luigi sa sariling kamay na nanginginig habang hawak ang dalawang sungay ng kalabaw. Naramdaman niya na parabang may kung anong enerhiya ang biglang nagising sa loob ng kanyang katawan. Nagulat si Luigi nang magsimulang magbago ang anyo ng ginintuan sungay ng kalabaw. Humaba yon at mas naging makapal. Naghugis espada ang mga yon. Naramdaman ni Luigi na yun na ang pagkagising ng kapangyarihan niya na sinabi ng kanyang ama na sila Kandok. Matikas siyang tumindig at matiim na tinignan si Buring. Nang umatake si Buring ay sinalubong ito ni Luigi.
Nang halos isang dipa na lang ang layo nila sa isa't isa, ay umikot sa kaliwa si Luigi at pinadaanan niya ang talim ng sungay ng kalabaw sa dibdib ng aswang. Umatungal si Boring. Inilabas nito ang malaki nitong pakpak sa likod at tinangka nitong lumipad. Tumalon naman ng mataas si Luigi at kasabay ng pagbagsak niya sa likod nito ay buong puwersa niyang itinarak ang dalawang sungay ng kalabaw sa likod ng aswang. Bumagsak si Boring sa lupa nang nakadapa. Nawala ang pakpak nito at nang tumihaya ito ay bakas sa mukha nito ang sakit sa mga sugat na natamo nito. Tumayo si Luigi sa tabi ng naghihingalong si Boring. Ngayon mo sabihin na hindi ako anak nila Kandok. Pakiusap. Huwag mo akong papatayin. Magpapako na ako. Magpapakalayo-layo na ako. At hindi na kailanman magbabalik. Sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa sinabi mong yan? Katapusan mo na, Boring! Walang pagdadalawang isip na itinarak ng sabay ni Luigi ang dalawang gintong sungay ng kalabaw sa dibdib ni Boring. Direkta sa puso nito. Sumuka ng itim na dugo ang aswang. Biglang nagliyab ang buong katawan nito, kaya bahagyan lumayo si Luigi. Pinanood niya ang mabilis na paglamon ng naglalagablab na apoy sa aswang na kanyang pinatay. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Luigi. Alam niya na matutuwa ang buong baryo kapag ibinalita niya sa mga ito na napatay na niya ang aswang sa kanilang baryo. Hanggang isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw sa harapan ni Luigi. Nang mawala ang liwanag, ay naroon na ang kanyang amang engkanto na sila Kandok. Sa labis na kasiyahan, ay mahigpit na niyakap ni Luigi sila Kandok. Tay, nagtagumpay po ako. Napalabas ko na po ang aking kapangyarihan at napatay ko na rin po si Boring. Binabati kita, anak. Tunay na ikaw nga ang tatapos sa kasamaan ni Boring. Napakasaya ko para sa iyo. Ipinagmamalaki kita ng gusto, aking anak. Umiwalay si Luigi sa pagkakayakap kay Lakandok. Ngayong napatay ko na po si Boring at 12 taon na po ako. Ibig sabihin, pwede niyo na po ba akong isama po sa mundo natin? Oo, anak. Maaari ka nang sumama sa akin sa ating mundo. Ngunit nais mo na kitang tanungin. Gusto mo ba talagang sumama sa akin doon? Hindi ba ito labag sa iyong kagustuhan? Wala na rin naman po akong gagawin dito sa aming baryo eh. Wala na po si Boring. Si Tatay Arnold naman po, sa tingin ko eh, hindi na talaga niya ako matatanggap kahit na anong gawin ko. Kaya sigurado na po ako, Tay. Sasama na po ako sa inyo. Kung gayon ay aalis na tayo. Magtutungo na tayo sa mundo kung saan tunay kang nararapat. Hindi na po ako makapaghintay. Tara na po. Inilahad nila Kandok ang isa nitong kamay. Nakangiti yung tinanggap ni Luigi at nang maglapat ang kanilang mga palad ay naramdaman ni Luigi na tila nahulog siya sa isang napakalalim na balon. Pero hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi kasiyahan dahil alam niya na maninirahan na siya sa mundo kung saan tanggap siya at wala siyang paghihirap na mararanasan. Sa pagdating ni Luigi sa mundo ng kanyang ama, ay sinalubong sila roon ng mga engkanto, engkantada at iba pang nilalang ng kalikasan. Isang malaking pagdiriwang ang inihanda para sa kanyang tagumpay. Sa mundong yun ay hindi lamang siya tinanggap ng lahat, kundi pinarangalan din siya bilang isang bayani dahil sa pagtalo niya kay Boring. Lalo pang naging masaya si Luigi nang madiskubre niya na sa mundong yun ay nagiging ang kalabaw na si Lakas ang kanyang sandatang gininto ang sungay ng kalabaw. Sa kabila ng lahat ay hindi nakalimutan ni Luigi ang baryong kanyang pinanggalingan. Paminsan-minsan ay palihim siyang bumibisita roon at labis siyang nasiyahan nang malaman niya
na tuluyan ng bumalik ang kapayapaan sa lugar na yon matapos niyang mapatay si Buring. Hindi na rin niya inasam na tatanggapin pa siya ni Mang Arnold bilang anak nito, sapagkat natanggap na niyang kahit na anong gawin niya ay habang buhay na isang pagkakamali ang tingin nito sa kanya. Sa halip ay pinili na lang niyang manatili sa mundong tinanggap siya ng buong buo, kasama ang kanyang totoong ama, si Lakas, at ang kanyang mga bagong kaibigan.